Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, mukhang nagkaroon po ng reshuffle sa hanay po ng Philippine National Police at yung Davao Regional Director na si General Torre, yung controversial, inassign na po bilang chief po ng CIDG Director. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon ay mga tagalalawigan po ng Batangas. Dyan po sa Mataas na Kahoy, sa Lipa, sa Tanawan, dyan sa Cuenca, Batangas. Nako, napakarami po namin mga televiewer po dyan. Eto, nasa linya po ng ating komunikasyon si Vice Mayor J. Manalo Ilagan ng bayan po ng Mataas na Kahoy dyan po sa Batangas. Vice Mayor J. Manalo Ilagan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Karex. Magandang umaga, Pilipinas. Apo, at nako, salamat po sa pagunlak po sa tawag po namin. At mukhang wala ng atrasan na yung paghain po natin ng COC sa darating po dyan po sa lalawigan po ng Batangas. Tama po ba, Governor, at wala ng atrasan na Vice Mayor? Tuloy na po ang ating pagtakbo para sa pagka-gobernador sa taong 2025 ang inyong likod. Wala pong atrasan po. Tuloy na tuloy po. Apo, at nakikita namin sa mga social media nyo, tuloy-tuloy ang pag-iikot nyo. At kamusta ang damdamin ng taga-Batanggenyo? Kada makakausap kayo, mayayakap kayo, malalaman ang damdamin ng taong bayan. Kamusta po nagiging reaction po nila kada bababa po kayo? Ramdam na ramdam ko sa pag-ikot ko sa 1,078 barangays ng lalawigan ng Batangas sa loob ng 28 buwan, Karex. Masayang masaya sila dahil ngayon sila nakaranas na hindi pa gobernador ay sila ay binababaan na, tinutulungan na, dinidinig at inaaksyonan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Apo, at ganun pala kalaki ang lalawigan ng Batangas at ano po to, talagang tuloy-tuloy na ginagawa nyo. Kumbaga, sabi nga masakit mang sabihin na hindi biro ang ginagastos na kada mag-iikot po kayo. Opo, bahagi ng ating biyaya ng Panginoong Diyos. Ito hindi pwedeng sa atin lamang. Kinakailangan ito ay ating itulong sa ating mga babayan at lubos ang aking paniniwala na this is a calling ang pagtakbo kong ito. May maayos na akong pamilya, may maayos na hanap buhay. Subalit dito ako dinala ng ating Panginoon. Kaya ako'y sumusunod lamang na pangunahan ang lalawigan ng Batangas sa taong 2025, Karex. Apo, at World Class Batangas, isa po dun sa mga tema ng mga naririnig po namin dyan sa Batangas sa plano nyo. If I'll be given the chance to be the next governor of this province, isa lang ang aming direction. Isang world-class Batangas. At ang 29 towns and 5 cities sa kasalukuyan ay halos patapos na ang master plan nito. Nagawa na natin ang mga plano at ito ay ilalaunch na lang natin sa October 5. Apo, at ganun din ang ilalaunch na natin ang Batangas Bay Metropolitan Authority, BBMA, at ito ay nakadisenyo sa bansang Singapore. Pauunlad din natin ang world class ang ating pag-iisip, world class ang ating pagpaplano, Karex. Apo, at hindi biro kapag sasabak sa pagkagobernador dyan sa lalawigan ng Batangas. So, una, napakalaki ng inyong probinsya. Ano po yung mga inaasahan pa na sa tingin po nila kada mag-iikot kayo? Ipinapangako nyo na babaguhin natin, na ayusin ng Batangas. Yung po ba, kompleto na po ba yung line na po, yung buong team nyo, Governor? Opo, may mga line-up pero ang tunay na laruan ko dito sa Batangas ay lahat ng mga kandidato dito ay aking aakapin para sa isang one Batangas. Hindi tayo, lahat ay iyan ay ating kaalyado. At sila lahat ay ating gagabayan sa kanilang hinaharap na ito at magtutulungan ang bawat isa at sila ay aking aakapin lahat. At isa po dun sa mga programa nyo, particular po dun sa sektor po ng kalusugan sa mga senior citizen, mukhang damang-dama na ng mga senior citizen yung inyong plano na gagawin. Opo, at sa ngayon po ay sinasabi na natin na iaayos natin ang ating mga district hospital, ang ating mga provincial hospital, kung ang Batangas ay pangatlo sa pinakamayamang lalawigan sa buong
Pilipinas. Out of 82 provinces, number 2 tayo. Kaya yung lahat ng nakalagay doon sa aking plano at design ay kayang-kayang gawin ng lalawigan ng Batangas because we have the capability, we have the capacity, and we have the resources. At ito'y siguradong ramdam na ng ating mga kababayan kung ano ang mangyayari sa lalawigan ng Batangas after 8 months from now. At napakaunlad ng inyong probinsya dyan sa Batangas. Kumbaga, yung mga source of income ng inyong kababayan at napakalapit din dito sa Metro Manila. Siguro sa oras na to at kung di ako nagkakamali, may mga pupuntahan pa kayo, mag-iikot kayo sa inyong mga community, Governor. Sa ngayon po ay tayo pupunta sa Lian, Batangas para sa mga, we have 42 invitations for today pero ang kaya kong puntahan ay 6 hanggang 7 lamang. At tayo ay may mga core group na nagre-represent sa akin. At gusto kong sabihin sa inyo na simula May 10, 2022 hanggang sa ngayon, hindi ako tumigil araw at gabi. Ako ay nakipamuhay sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas at ako ay tumutok doon sa grassroots. Opo, at kagaya lang po dun sa pagbigay po dun sa mga sport, sa mga kabataan, mukhang talagang binigyan niyo po ng priority. May mga pagkakataon, nag-ikot kami dyan sa Batangas, may mga liga ng basketball, volleyball. Parang wala nang inintindi yung kabataan, kundi lalaro na lang at lahat po yun tinulungan nyo. Opo. Wala nang panahon para magdroga pa o gumawa ng hindi mabuti ang ating mga kabataan dahil sila ay busog na busog, punong-puno ng ating mga programa. At nga last week naman ay iniayos natin, may mga kasamahan tayo sa Boy Scout of the Philippines bilang Vice Chairman ng Provincial Council ay inirehistro natin ang 100,000 mga bata. Muli tayong tumulong ng para mairehistro ang ating mga kabataan, ang ating mga Boy Scout na nagnanais maging miyembro ng Boy Scout of the Philippines Batangas Council. At ang ating namang isusunod ay ang Girl Scout of the Philippines. Ito po yung ilang taon na nating ginagawa. Lagi natin silang binibigyan ng inspirasyon sa tuwing tayo ay maiimbitahan upang magbigay ng mensahe. Okay po, at nako, sa oras ito kami po ay nagpapasalamat. Alam namin, napakahigpit po, kumbaga ang oras nyo. At nagkaroon po kami ng pagkakataon para marinig ang tinig nyo dyan sa lalawigan ng Batangas. Mensahe po sa publiko, Vice Mayor at ang susunod na gobernador dyan sa Batangas po. Sa aking mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas, asahan ninyo na patuloy akong umiikot sa buong lalawigan ng Batangas. Ang dahilan nito ay para kayo ay aking mapaglingkuran. Kayo ang tunay na dahilan, mararamdaman ninyo ang pag-akap ngayon ng Provincial Government of Batangas at ang sinimula ng ating minamahal na Governor Dodo Mandanas ay patuloy natin gagawin ang kanyang mga programa at tayo ay may ilan ding mga idadagdag. Kaya ako'y umaasa na ang bawat Batanggenyo ay magiging matalino sa darating na halalan. Ganun din, binabati ko ang ating mga kasamahan dyan sa Metro Manila. Apo, at panghuli lang po, Governor, at ilan po yung confirm na makakalaban nyo dyan sa Batangas? Sa ngayon ay parang kami ay 5, subalit ako pa lang naman ang malinaw na nagpahayag na ako ay tuloy na tuloy. Yung iba kasi ay may mga pinakikiramdaman pa na kapag nagdeklara ang taong ito, ang kandidatong ito, hindi na sila tutuloy. Ang pagkakaiba ko sa kanila ay sino man ang magdeklara ay si Jay Manalo Ilagan ay tuloy sa pagkagobernador sa taong 2025. Ibig sabihin, yung ibang kalaban nyo nakikiramdam kapag mayroong plan A, plan B, may posibilidad na umatras. Kung baga kayo, rain or shine, tuloy ang laban. Wala. Tuloy ang laban. Kinakailangan tayo ay makikilahok, mapayapa tayong makikilahok sa eleksyon ng pagkagobernador sa lalawigan ng Batangas sa taong 2025, Karex. Apo, salamat po, Vice Mayor Jay Manalo Ilagan ng Mataas na Kahoy ng Batangas po. Ingat po palagi. Maraming salamat po sa inyo, Karex, at sa ating mga kasama. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Nako, muuusok po yung telepono namin dito. Ang dami po mga mensahe. Karex, suportado po namin si Jay Manalo Ilagan. Dito po kami sa Lipa City, Batangas. Dito po kami sa Padre Garcia. Number 1 sa puso po namin. Si Governor Mike Rivera. Parang ito yata yung matunog na
maglalaban dyan sa lalawigan po ng Batangas. Antay po natin. Kumbaga wala naman po silang itatago dahil sila po maghahain ng Certificate of Candidacy at lalabas po kung ano plano po talaga nila, kung governor, kung ano pa man pong local position. Kasi yung iba po dyan, tama po sinabi ni Vice Mayor J. Manalo Ilagan, at ang tawag nga sa kanya, Gobernador J. Manalo Ilagan, dyan sa lalawigan ng Batangas, siya, kasi hudang magkaroon po ng Plan A, Plan B, wala na po siyang atrasan. Sa madalit salita, kumbaga sa postura po ni J. Manalo Ilagan, kumbaga tinanggalan na po ng baina. Laban na po yan, wala nang atrasan dyan sa lalawigan ng Batangas. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.